Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, tumatangkilik at tumutulong sa ating mumunting channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin muli, mga kababayan, ito pong mainit na impeachment trial na wala, tenga pa rin, no? Na kung saan nagbubunyi po ang hari na nandyan sa Senado, yung kanilang super panis na keso na patuloy pa rin ginagago, nagmamatigas dahil alam niya siya lang daw po ang tama. Oo, feeling niya siya po ang tama sa lahat ng mga kapwa niya abogado, mga kasamahan niya na mga law professors, mga professionals, mga political analysts. Siya po lang ang tama. Kasi po feeling niya, siya po ang pinakamatalino, siya po ang nakakaintindi ng batas, at siya lang ang sumusunod sa batas. Ha? Ano masasabi ni Tokis? Julul. Ogag ka. Feeling mo, ha? Parang yung panahon pa ng Kastila, no? Feeling niya, mga serbengwensa kayo, mga tonto kayo, mga idiota kayo. Si Escudero lang ang pinakamagaling. Ako at ako lang. It's me, I, myself, and Escudero. The best Senate President of all times. Of all Senate President, Chis Escudero is the best. Bakit? Kasi he is the one who violated the Constitution by not invoking the forthwith na sinasabi doon sa Article 11, Section 3.4 ng Constitution. So therefore, in the history of all the Senate President, only the King, Chis Escudero, is the best. He is the number one Senate President of all time. Bakit? Sa kanyang kagaguhan. No? Biruin mo, no? Yung mga kapwa niya, abogado, mga nasa UP law faculty, no, kung saan nandun siya dati, yung sa De La Salle, yung sa Sambeda, nananawagan na po sila lahat, maski na hindi mga lawyers, ordinaryong mamamayan, mga Mindanaoan lawyers, nananawagan na. Lahat, inaantay yata ni Chis, maramdaman niya yung clamor. Wow naman! Ugaling makalumang Kastila. Tonto kayo, tonto. Ako lang ang magaling. Ako ang gobernador sibil ng Senado. Ayan. Ha? O ngayon, yan po ay nagsalita si Ping Lacson. Lalong-lalo na doon kay Bato na hindi naman abogado, no, sa natin, babalang kasi natin yan. Kasi may nakita akong quote card si Bato, talagang binira na siya. Ha? Si Bato na gumawa ng de facto impacto resolution para po ibasura yung impeachment na yan. I-technicalidad kasi wala nang oras. Kasi ginagamit niya yung sinabi ni Tolentino na hindi pwedeng tumawid ng 20th Congress. Biruin nyo, no? Sila lang ang naniniwala na hindi pwedeng tumawid ng 20th Congress kasi lahat daw ng trabaho ng 19th Congress is binding. Okay, so trabaho kasi ng HOR yung impeachment ng 19th Congress. Hindi inumpisahan ng Senado. Kayo may kasalanan Tinenggan ninyo Binushwak nyo, sabi nga ni Tito Soto, you bushwhack. Yung bushwhack yung tawag yan, yung tinigpas-tigpas Tinigpas yung mga daanan, yung mga malalaking mga damo para makadaan. Ganun po binushwak ni Escudero. 'Di ba? Ginago niya tayo
Hindi kayo sumunod sa Constitution, tapos nung nagsalita si Tolentino, the day after, naglabas ng de facto impacto resolution si Bato, na hindi naman abogado, nagmagaling. Sabi niya, basahin niyo na lang yung whereas ko. Ano hanapin namin sa puwet mo? Ano, balahibo ng puwet mo? Eh, ang baho kaya ng puwet mo kasi yung baho ng pagmumukha mo at ng hininga mo. Ano ang sabi ni Sabi ni Pampelo Lacson? O yan sa Philstar. Ha? Nonsense. Nonsense siyang de facto impacto resolution mo ba to? Pero sabi ni Escudero, pagbobotohan daw nila yan. Planado mga kababayan, talagang ayaw nilang ituloy sa 19th Congress itong impeachment trial. Why? Why? Walang constitutionality yang de facto impacto resolution ni Bato. Eh si Bato mukhang impacto yan. Wala. Unconstitutional yang ginawa mo, Bato. Dapat nagsaliksik ka muna. Sabi, nagsaliksik naman ako Saan? Sa pet mo? O manda ka kay Peryong at Dagol. Sana lang may magkaso sa mga to Sana may matapang na magkaso kay Tolentino, kay Bato, sa lahat po ng umaayon dyan. Biruin nyo, sabi, hindi yung pwede. Nonsense. It's nonsense. Unang-una dapat kayo ay magiging impeachment court. Yun ang inuna nyo. That's your sole duty as mga senador. Kaso mga bobo, mga tanga, meron pang nagmagaling na gobernador sibil, hari ng Senado, si Escudero. Talagang pinaninindigan niya na po kasi kailangan panindigan niya. Alam niya, tanga siya at bobo siya. Di ba? O now, sabi ni Lacson, wala yan. Nonsense. Ituloy nyo yan. Ano ang sabi ni Chel Jokno? Pwedeng mag-crossover yan. Dahil kayo ay magiging korte, hindi na legislative. Paulit-ulit na yan. Lahat sila ganun ang sinasabi, pero si Escudero, wala. Kung gusto nyo tumakbo kayo ng Supreme Court, yun naman pala ang sasabihin mo Dapat pagkatanggap nyo na yan ng February 5, hindi kayo nagsari ng session kasi hanggang February 7 kayo Dapat sinabi mo kaagad, Escudero, ayaw ko simulan to, ayaw kong sundin yung forthwith, takbo na kayo ng Supreme Court, i-challenge nyo na. Dapat ganon, hindi mo na tinenga, hindi ka na nag-set ng June 2 na ipresenta yung article of impeachment, tapos binago mo. Dapat yun naman pala ang sasabihin mo, wag na kayong magbotohan. Sabihin mo sa mga prosecutors, o yung iba, itakbo nyo na lang sa Supreme Court, let the Supreme Court decide. Si Chel Jokno, si Coco Pimentel, nag-cite ng example. Pero si Tolentino, nag-cite din ng example, kanya-kanya na po silang mga research, mga abogado. O yan ang maganda. Bakit hindi nyo gawin yan sa impeachment trial? Bakit hindi nyo gawin? Diba? Nagtatalo-talo na rin naman pala kayo. Differing of opinion. Bakit di nagawin sa impeachment trial yan? Tignan natin kung totoo o hindi yung mga bintang kay Pusit, yung tukmol ninyong vice presidente. Patunayan niya, sabi niya, magagaling ang lawyer niya, preparado na sila. Ang sabi niya, I want a bloodbath. That will be my crucifixion. Gusto kong linisin ang pangalan ko, gusto kong malinis ang Sara Tukmol Duterte, mawala yung tukmol na sinasabi ni Tokis. Si Tokis ang tukmol pag ako nanalo dito. Pero hindi ko tatanggalin yan pag ikaw ay na-acquit lamang dahil sa numero. At yung nag-acquit sa'yo ay kakampi mo at hindi tumingin sa ebidensya. Tatawagin ko pa kayong tukmol, mas malala pa sa tukmol. Mag-iisip ako kung anong mas malala pa sa tukmol. Kung nanalo ka, tulad ng sinabi ni Amy at ni Marco Leta na matatalo lang kami, mapapahiya kami, okay lang. Kung evidence-based. Kung by number-based, tukmol kayo, hindi ko tatanggalin yon. Diba? Tama ba yun na acquit ka dahil lang sa kakampi mo? Parang yung judge, nabayaran mo, nagbayad utang sa'yo, kaya pinanalo ka, maski na despite the overwhelming evidence of guilty, inakwit ka. Ay, hindi tama yon. Pero ako, I'm leaning to that kasi nagsasalita na yung mga Duterte Black. They will not recuse, they will not inhibit, they will not quit as a sitting senator judge. Kasi yan ang sabi ni Tolentino. Makakapal po ang makamuka ng mga yan at kahihiyan sa kanila kung magre-recuse sila. Dahil alam ng taong bayan na sila ay mga Duterte Lucky, Duterte puppets. O diba Tolentino? Ay, ganun lang yan.
Hindi ka na lang kasi tumigil eh. Hindi ka na nga ano, at least, ha? Merong 20th Congress, si Tolentino, bye. Oh, di ba? Tama si si Chel Jokno, si Peter Alang Cayetano na isang Duterte ally, si JB Ejercito, ano naman, sabi niya kung ayaw ko sa impeachment o hindi, ang mahalaga, mag-convene kami as korte. Oh, si Peter Alan, gayon din. It is our mandate, it is our duty. Gawin yan. O, di ba? At least merong mga 4 na senador. 4 sila. Si JB, si Cayetano, si Cayetano si Pia, si Risa, sorry naman, hindi si Pia. Si Risa, at si Coco Pimentel. Kaso si Coco Pimentel, bye boy. Di ba? 3 na lang sila, pero for the meantime, 4. Biruin nyo yan. O pati pala si Sherwin Gatchalian, 5 na. Sabi niya, wala kaming choice. We have to do it. It is our mandate, it is our duty. Therefore, if you're not doing your mandate and duty, why are you there? Ba't kayo naging senador? Ilalabag naman pala kayo, di ba? Haring Escudero. Di ba? Gobernador Sibil. Escudero. Yung bang mentalidad mo? Nasa Kastila pa rin tayo na ikaw ang pinakahari sa Pilipinas? Daig mo pa ang Presidente Marcos? Ina nito? O ngayon, ano ang sabi sa ni Drilon? Ano sabi sa ni Drilon? Isantabi mo muna ang political ambition mo. Sundin mo ang tinig ng taong bayan. Ikumbin mo ang impeachment court, hinayupak ka. Di ba? Ano ang sabi nung nag-interview kay Drilon? Sabi sa kanya, meron bang posibilidad na magkaroon ng EDSA people power? If you're asking me that, indeed, it will be. Kasi kung patuloy na magiging defiant si Gobernador Haring Escudero, yun din ang opinion ni Drilon. Kasi kung di niya gagawin yan, wala eh. People are voicing out, na talagang dapat gawin na yan. Whether acquittal or not, at least ginawa ninyo. Ginawa nyo ang mandato nyo. Bahala na kayong mga judges dyan na mga bias o hindi. Impartial o partial, bahala na kayo. Taong bayan ang magdi-decide ng fate ninyo kung sakaling i-acquit nyo yan after learning all the damning evidence of guilt. Si Leila de Lima nga, may pasabog pa sabi nila Meron siyang secret. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.